Maraming babae ang nagtatanong, mahal ba talaga ako ng lalaking ito? O baka naman na peke lang ang kanyang pagmamahal. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang matamis na salita. Kailangan nating matutong basahin ang mga kilos, galaw at intensyon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakahalatang senyales na peke o hindi tunay ang pagmamahal ng isang lalaki. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Alamin na natin. At number one, nagpapakita lang ng effort kapag may kailangan siya. Maraming ganito. Isa sa pinakamalakas na senyales ng pekeng pagmamahal ay ang selective effort. Nagpapakita lang siya ng pagiging sweet, caring, at interesado kapag may kailangan siya. Halimbawa na lang, kapag may sakit ka, hindi siya bumibisita. Pero kapag siya ang may problema o may kailangan, bigla siyang magte-text na namimiss na kita. Kapag gusto niya ng favor, gaya ng paghiram, or gusto niya ang company mo, na samahan mo siya, o emotional support, saka lang siya biglang naglalambing. Ang tunay na pagmamahal ay hindi transactional. Hindi ito parang negosyo o business deal na bigay muna bago ako magmahal. Hindi ganoon. Ang lalaking ganito ay ginagamit ka lang para sa kanyang convenience. Kung gusto mong makita kung tunay o peke siya sa iyo, i-test ang consistency ng effort niya. Kapag genuine ang pagmamahal, steady ang concern, hindi on and off, at hindi rin seasonal. Okay? Kung pabago-bago ang nakikita mo sa lalaki, nako, hindi tunay ang pagmamahal niyan. Number two, wala siyang pakialam sa emotions mo. Ang isang lalaking tunay na nagmamahal ay marunong makinig, nakikiramdam at nag-a-adjust kapag nasasaktan ka. Pero ang peke, wala siyang pakialam, wala siyang empathy, dedma, ika nga. Halimbawa, kapag nasasaktan ka, sinasabi niyang drama ka lang o puro ka na lang drama. Kapag umiiyak ka, sinasabi niyang OA mo, ang OA mo. Kapag galit ka sa ginagawa niya, tatalikuran ka na lang. O ayun, bigla na lang siyang maglalako or aalis na lang siya. Okay? Ito ay malinaw na senyales na hindi kanya pinapahalagahan. Kapag peke ang pagmamahal, hindi siya invested sa emotional connection ninyo. Ang gusto lang niya ay masaya siya. Kapag ikaw ay nalulungkot o naghahanap ng karamay, ng validation, hindi siya interesado. Wala siyang paki. I-observe kung paano siya tumugon sa mga vulnerable moments mo. Ang empathy ay hindi pwedeng pikein. Kapag wala siya nito, hindi pagmamahal ang meron siya, kundi selfish attachment. Makasarili siya. Okay? So, punta na tayo sa number three. Hindi ka ipinapakilala o ipinagmamalaki. Kapag ang isang lalaki ay seryoso at tunay na nagmamahal, proud siya sa iyo. Gusto niyang ipakilala ka sa mga kaibigan, kapamilya, at minsan pa nga sa social media. Pero ang peke, laging may dahilan para itago ka. So dito pa lang ay talagang iniiwasan niya or ayaw na ayaw kang ipakita at ipakilala sa circle niya. Okay? Halimbawa, private lang akong tao. Yan ang lagi niyang sinasabi. Ayoko ng drama. Kaya huwag mo na natin sabihin sa iba. O kaya, kapag tinatanong mo kung pwede kang sumama sa family event, sasabihin niyang next time na lang. Ang privacy ay iba sa secrecy. Ang privacy ay mutual protection. Pero ang secrecy ay pagtatago. At kadalasang senyales na hindi ikaw ang priority. Baka may iba. So dito pa lang makikita mo na red flag agad-agad, okay? Tanungin ang sarili kung proud siya sa karelasyon niya, bakit ka itinatago? Kung wala siyang malinaw, consistent na rason, nako, delikado yan, okay? May itinatagong lihim ang ganitong lalaki. Number four, walang plano para sa hinaharap ninyong dalawa. Kapag ang isang lalaki ay tunay na nagmamahal, iniisip niya kung paano ka isasama sa mga plano niya sa buhay. Kahit pa matagal pa ang kasal, kahit pa maraming hadlang. Pero ang peke, hindi interesado sa long term. Halimbawa, kapag pinag-uusapan ang future,
sasabihin niyang, "Huwag na muna nating isipin 'yan." O kaya bigla siyang nagiging tahimik o umiiwas na pag-usapan ito. Kapag tinanong mo, "Ano bang plano natin?" Sasagot siya ng, "Tignan na lang natin." O kaya minsan kibit-balikat na lang. Ito ay senyales na hindi kanya nakikita bilang bahagi ng mas malalim niyang commitment. Para sa kanya, present enjoyment lang ang habol niya, hindi lifetime partner. So sa ganitong nakikita mo sa lalaki ay hindi pa talaga siya handa na mag-commit sa long term. So puro papetiks-petiks na lang ang ganito. Kung gusto mong malaman kung totoo ang pagmamahal niya, tanungin kung nasaan ka sa mga plano niya. Kung wala ka, huwag kang matakot mawala rin siya, okay? Huwag kang magtiis sa ganyang lalaki, sayang ang oras at panahon at ang buhay mo sayang. Number 5, pinipilit kang magbago para lang ma-please siya. Natural sa relasyon ang pag-a-adjust. Pero kapag ang lalaki ay pinipilit na binabago ka, hindi dahil concern siya sa iyo, kundi para lang mas mag-fit in ka sa mga gusto niya. Peke ang ganyang uri ng pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, tanggap ka niya kahit sino ka. Hindi niya kailangang baguhin yan, okay? Halimbawa, gusto niya magbago ka ng pananamit. Madalas yan dahil masyado kang conservative or masyado namang liberated o sexy. Gusto niya umiwas ka sa mga kaibigan mo kasi ayaw niya sa kanila. Gusto niya magbago ka ng ugali, hindi dahil mas makakabuti sa iyo, kundi dahil hindi niya kayang tanggapin kung sino ka talaga. Ang tunay na pagmamahal ay acceptance with growth, hindi control disguised as love. Kapag pili kang binabago ng labag sa loob mo, ginagamit ka lang niya para sa sariling standards niya. Hindi pwede ang ganyan, okay? Tanungin ang sarili, ako pa ba ito? Kung nawawala na ang identity mo para lang mapasaya siya, peke ang pagmamahal. Kasi tunay na pagmamahal ay nagpapalaya, hindi ka ikinukulong. Number 6, hindi siya marunong mag-sorry o mag-accept ng pagkakamali. Ito ang senyales na madalas na hindi agad napapansin. Pero ang lalaking hindi marunong umako ng pagkakamali, hindi marunong humingi ng sorry, at laging ikaw ang may kasalanan, ay kadalasang nagmamahal lang sa sarili niya. Halimbawa, nahuli mong may ka-text siyang iba, pero ikaw pa ang sinisisi kasi masyado kang demanding. Nagagalit ka sa sinabi niya, pero sasabihin niyang, ikaw kasi, sensitive ka masyado. At kapag humihingi ka ng closure o paliwanag, magagalit siya o umiiwas siya, umaalis siya. Walang relasyon na perfect. Pero kung ayaw niyang akuin ang pagkukulang niya, paano pa kayo matuto at lalago bilang mag-partner? Observe kung paano siya humahawak ng conflict. Kapag laging ikaw ang mali at siya ang tama, wala siyang kapasidad para sa tunay na pagmamahal. Ladies, tandaan mo ito. Ang pagmamahal ay hindi lang dapat nararamdaman. Dapat mo ring makita sa gawa. Ang lalaking totoo sa iyo ay hindi lang magaling magsalita, kundi marunong makinig, umintindi, at mag-e-effort ng kusa. Kung nakita mo na ang mga senyalis na ito sa relasyon mo ngayon, panahon na para tanungin ang sarili. Paano kung ang pinanghahawakan kong relasyon ay beke pala? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.